President Rodrigo Bentaboy Duterte, na kung saan po he ordered the sale of the Presidential Commission on Good Government Office at natuloy nga yung sale ng 800 million, pero napaka baba po yan. Dapat kasi dyan yung lugar sa Pasig, malapit sa Robinson Galleria, dapat po billions na halaga dyan, mga 2 billions na yung property niyan, ang laki niyan. Yung 50-year-old 3-story building dyan sa Mandaluyong po, yung kung saan nag-o-office dati yung PCGG. At ito po, ginawang sale ni President Duterte in May na po, Mayo, nung kailan paalis na siya. Hindi lang man siya nakaintay ng isang buwan para pagbigyan lang man yung Marcos administration na hindi ito ibenta ng pabilisan at makahanap pa ng buyer na makakabili nito ng mas mataas pa ng presyo. So tuloy, we are tempted to ask, bakit minadali ito? Sino kaya ang kumita dito? Because 800 million, kahit dito lang sa Zamboanga, may mga property na dito na ganyan halaga. Yan, kahilera yan ng mga nasa major highway siya, kahilera ng Robinson's Mall at yung Crown Hotel dyan. So, napakataas talaga yung value nito at malapit ito dyan sa Meralco Building, sa San Miguel Building. At of course, yes, pag diretso mo pa, a little further away, yun, Meralco Building. So, napakababa itong 800 million. Kaya po, dahil po sa exclusive report natin at later on, nag-follow up rin yung mga media friends natin ukol sa report about this sale. Yun, after a month po, ngayon lang, sumagot yung PCGG at naglabas ng press statement. Siguro tagal nila nag-isip at nagplano kung paano ba natin sasagutin, paano ba natin i-justify itong exclusive report ni Vlogcaster Armandin. So eto na po, sumagot na po sila sa challenge natin sa kanila. I-deny nyo kung hindi totoo itong sale na ito at aminin nyo kung totoo and tell us what really happened. So ayon po sa report nila, ito daw building na ito ay nakakuha na daw, nasa yung recommended para ibenta na po talaga. Kaso lang, bakit binadali, no? Since 2013 pa daw po. At ang recommendation daw ay galing daw sa Secretary of Finance at Secretary of Justice, Department of Budget and Management, DTI, and National Treasurer. At kahit daw po sa PCGG mismo. Kailan daw po, yung mga dating presidente from 2013, hindi po ginawa ito. Dahil yun nga, gusto nila hanapin ng mas magandang deal dito, mas mataas ang presyo. Pero in 2021 daw po, sabi nila si President Duterte na mismo, remember, paalis na rin siya nito, 2021. 1 year in office na lang siya. Si President Duterte na po mismo ang sinabi, sige, bilisan nyo na yung papeles niyan. Ibenta nyo na yan at 16 other assets ng gobyerno. So ngayon, at least inamin nila, no less than si President Duterte mismo ang nag-order ng pagbebenta nito. At meron pa nga tayo follow-up vlog. Kino-confirm pa natin yung informasyon na yung nakakuha nito, crony rin, na best friend rin ni President Duterte. Crony na may multinational company at kwan pa rin na isa rin ito sa mga nagbigay ng campaign contribution kay President Duterte. So ito ang maswerte na kabili ng napakababang presyo na asset, key asset na ito ng gobyerno.